Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bonk at Shiba Inu, kung saan ay meron pong isang Bitcoin OG ang nakapagsabi na magagawa raw pong higitan ni Bonk si Shiba Inu. Ayan, sapagkat nagpakita po kasi si Bonk ng napakatinding paglago at ito po ay umaabot po ng 13,623%. Kaya ang tindi po niyan. Kaya ayan, ano kaya ang kanyang dahilan kung bakit niya nasabi na may kakayahan si Bonk na higitan si Shiba Inu? At yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Kyle Chassis. Ayan, a prominent crypto community figure who has been a Bitcoin investor since 2012 has argued that Bonk will outpace Shiba Inu. Ayan, siya po mismo ang nakapagsabi, si Kyle Chassis. Ayan, isa po siya sa mga mga investor po nito, early investor po kay Bitcoin. Ayan, noong 2012 pa siya nag-umpisang mag-invest dito kay Bitcoin. At meron po siyang yung nakakagulat po rito na kanyang inilabas na pahayag ay mahihigitan daw ni Bonk itong si Shiba Inu. Ayan, ang tindi naman po ni Bonk kung magagawa niya ito. In a recent tweet, Chassis shared insights on the emerging dynamics of the crypto meme coin market. According to Chassis, memes-inspired crypto projects are driving force behind the adoption of cryptocurrencies and current cycle. Kaya ayan, ang mga ayon po kay Chassis, ay yung mga meme-inspired daw na ito, ayan, ay na mga cryptocurrency ay ito raw yung parang nagsisilbing driving force, ayan, sa likod ng adoption ng mga cryptocurrencies. Kaya ayan, he noted meme tokens are catalyst, drawing individuals unfamiliar with space into crypto. Ayan. Yan po talaga yung mga meme tokens. Mga catalyst po ito na parang naghihikayat sa mga individuals na hindi po pamilyar. Yan, hindi po sila walang gaanong nalalaman pagdating sa mundo ng cryptocurrencies. Kaya yan, drawing parallels to past instances, he pointed out the frenzy that followed Dogecoin and Shiba Inu's meteoric rises. Kaya yan, tinukoy na rin po niya rito yung parang para suportahan yung kanyang sinabi rito, ay pinoint out po niya yung mga performance, mga meteoric na performance nila Dogecoin at saka si Shiba Inu. Kasi ang titindi po kasi ng mga historical performance ng dalawang ito na meme coin. Also, Chassis cited the Pepe craze which the crypto industry witnessed early this year. Yan, isa pa itong si Pepe. Bago lamang po ito at sumabog po talaga ito nung lumabas ito. Kaya ang laki po ng yung mga naka-invest po dito ng maaga ay talagang kumita po ng talagang malaki rito kay Pepe. Essentially, he affirmed that Doge, SHIB, and Pepe had played roles in fostering adoption through meme-centric strategies. Kaya ayan, sina Doge, SHIB at saka si Pepe ay meron daw po silang mahalagang papel, yan, para sa mga yung mga lumalabas ngayon na mga meme coin, mga bagong meme coin, at katulad po yan ni Bonk. Kaya yan, meanwhile, a similar trend is fast emerging with Bonk, a meme-themed project on the Solana blockchain. Kaya yan na nga, meron pong isang mabilis na lumalago na isang meme coin at ito po ay si Bonk. Kaya talagang pinagkakagulan po talaga si Bonk hanggang ngayon. Bonk flipping Shiba Inu. Yan, meron nga ba talagang kakayahan na higitan ni Bonk si Shiba Inu? In particular, Bonk is raging through the crypto industry, recording astronomic growth percentages amid the broader market correction. Kaya yan, maski yung mga ibang mga cryptocurrencies ay nagsisibagsakan dahil sa market correction, pero pagdating dito kay Bonk ay sumasabog po siya.
Yan, nagkakaroon po siya ng astronomic growth. According to data from CoinMarketCap, Bonk has grown over 703.97% from 50 digits 2978 to 40 digits 2973 in the last 30 days. Ayan, sa loob lamang ng 30 days or 30 araw ay nagbawas po siya or nag-delete po siya ng isang zeros. Ayan, mayroon po siyang 50 digits. Yan, nag-umpisa po siya rito. At paglipas ng 30 araw ay nagbawas po siya ng isang zero. Naging 4 na lang. Kaya yan po ay umaabot po yan sa 703.97% na price increase. Laki po, marami po kumita rito. While Bonk investors recorded this explosive yield, Shiba Inu and Doge saw a paltry 10% and 18.21% respectively within the same period. Ayan. Sa parehong mga araw na ito, last 30 days, kung ikukumpara natin yung performance ni Bonk dito kay Shiba Inu at saka kay Dogecoin, ay ayan. Dito si Bonk ay ayan po ulit 703.97%. Pero pagdating po kay Shiba Inu ay nasa 10% lamang. At dito kay Dogecoin ay nasa 18.21%. Ang layo po ng kanilang difference. Ayan. Meanwhile, a 90-day scale, Bonk has surged 13,623.88% from its current market value. Ayan, ito po yung kanyang dito po siya nag-umpisa. Ayan, 90 days. 90 days po 'yan. Ayan, nitong nakalipas na 90 days ay ito po. Dito po siya nag-umpisa sa presyong ito. Ayan, 6 na zeros. Ayan, 60 digits po yan, 1792. At sumabog po siya ng 13,623.88%. Kaya ayan po yung kanyang chart dito. Kitang-kita po natin na talagang parabolic po yung kanyang kanyang pag-akyat sa kanyang presyo. Napakabilis. Ayan, as also Bonk now sits at a position in 50 in the ranking of prominent crypto projects at the time of reporting. It secured a trading volume of over $1.34 billion in the last 24 hours. Empathetically, the Solana meme token was the 8th most traded crypto over the past day. Kaya ayan, talagang nangunguna po kasi ang Bonk ngayon. Talagang siya po ang bida ngayon, si Bonk. Yan, pagdating sa performance. Kaya ayan, ang tindi ng kanyang ipinapakita. However, Shiba Inu barely saw a fraction of Bonk's trading volume. Amid these extraordinary performances observed for Bonk, the Bitcoin OG boldly stated, "I think Bonk will flip SHIB." Kaya ayan. Pagdating po kasi rito, yan, si Shiba Inu ay ayan, wala raw pong kung ikukumpara po sa trading volume ni Bonk ay ayan, napakaliit lamang yung fraction, yung kanilang pagkakaiba rito sa kanilang performance. Kaya dahil dyan ay nasabi po ni Chassis na ayan, sa tingin niya raw ay mahihigitan ni Bonk itong si Shiba Inu. Ayan po yung kanyang actual na tweet rito. Ayan po siya, si Kyle Chassis. Memes are leading adoption in this cycle and bringing normies into the crypto realm. Previously, we saw Doge, SHIB, and Pepe do this too. I think Bonk will flip SHIB. Ayan po, ang tindi ng kanyang sinabi rito. Ayan, mahihigitan ni Bonk itong si SHIB. Why Bonk's growing 13,623%? Ayan, ano ang dahilan kung bakit patuloy na lumalago ang market price ni Bonk? Ayan, at umabot na po ito ng 13,623%. This distinctive scenario unfolded following the information of a 30 million Bonk token airdrop exclusively available to crypto enthusiasts who downloaded the Bonk app through the Saga Phone App Store. Kaya yan, meron naman po pala silang binigay na airdrop. Ayan, exclusive lamang po yan para sa mga crypto enthusiasts na nakapag-download ng Bonk app. Ayan, sa pamamagitan po ng Saga Phone App Store. Ayan, meron po silang ipinamigay na umaabot po ng 30 million na Bonk
token airdrop. The Saga phone sells for $599. The value of the Bonk airdrop has reached approximately $929. This significant price differential has given rise to a compelling arbitrage opportunity as the value of the airdrop exceeds the cost of the phone itself. Kaya yan, nagkakahalaga po yung Saga phone ng $599. Yan. Pero yung ipamimigay po na airdrop, na Bonk airdrop ay nagkakahalaga ng $926. Kaya mas mataas po yung presyo or yung halaga ng airdrop kumpara sa presyo ng Saga phone. Kaya marami pong nag-take advantage dito. Yung lalong-lalo na yung mga mahilig dyan sa mga arbitrage opportunity. Ayan. Kasi biruin mo naman, parang gagastos ka ng $599. Tapos bibigyan ka ng $926. Parang ganyan lamang po yan. As a result, a wave of buyers has been drawn to the Saga phone and by extension, Bonk amplifying its market value. Ayan, dahil po dyan, marami pong bumili ng Saga phone. Ayan, maraming bumili at dahil dito, dahil po sa maraming mga buyers, yan, a wave of buyers, sabi po rito, ay yan na rin po yung nag-amplify or nagdulot sa market value ni Bonk para ito ay sumabog. Ayan, ito po yung unang dahilan para yung parang unang cause para magkaroon ng price surge ang value ni Bonk. Besides, leading exchanges like Binance and Coinbase have listed Bonk. Yan, ito naman po yung pagkakalista ni Coinbase at saka ni Binance dito kay Bonk ay yan yung sumunod na price surge naman po ito. Yan, ito po yung unang surge nito at saka yan sinundan po ito ng pagkakalista ni Binance at saka Coinbase. The recent lists have further bolstered the digital assets prominence with an investor recording a $784,000 profit. Yan, na-content na po natin to. Meron pong isang investor ng Bonk. Yan, Bonk token ang kumita po ng $784,000. Yan, dito kay Bonk. Kaya yan, ang laki po ng kanyang kinita. Pero ayan, isa lamang po itong opinion ni Chase. Ay, sana ay wag naman po tayong magalit dito kay Chase. Ayan, si Chase kasi opinion na lamang po ito. Ayan, nasabi niya lamang na ayan, maaaring mahigitan daw po ni Bonk itong si Shiba Inu. Pero pagdating po sa akin ay posible pong mahigitan po niya ito pero pansamantala lamang. Ayan, mas matibay pa rin naman po ang foundation ni Shiba Inu. Ayan, pagdating sa foundation or pundasyon ay talagang malayo naman ang difference or pagkakaiba nila dito kay Bonk. Yan, mas marami na pong mga projects itong Shiba Inu. Yan, mas maraming mga projects, mas maraming mga adoption partners. Ayan, at mas well established na po siya kumpara kay Bonk. Yan, yung itong si Bonk po siguro ay talagang ngayon ay parang nagkakaroon po kasi ng interest. Yan, market interest yung mga investor dito kay Bonk. Kaya yan, pero hindi po magtatagal ay hihina na rin po siya at yan, magiging babalik na rin po siya sa kanyang yan, magsisettle down din po siya. At sa tingin ko ay yan, malabo talaga na mahigitan niya itong si Shiba Inu. Ayan, posible pa rin na mahigitan niya. May posibilidad pa rin. Pero gaya ng aking sinabi po kanina na pansamantala lamang ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.